Buwan ng Abril, taong 1962. Pangingisda ang hanap buhay ni Obal. Kasama niyang mangisda ang kanyang asawa na si Ima. Kasya lamang ang 2 tao sa kanilang maliit na bangka kung kaya't silang mag-asawa na lamang ang nagtatiga. Maganda naman ang kanilang kinikita sa araw-araw dahil sila din ang nagbebenta ng kanilang mga huli. Kadalasan sa mga tao na bumibili ng kanilang isda at iba pang lamang dagat na paninda ay ang mga tao na kumukompra at nagtitinda din ng isda nun. Naging tulong din si Obal sa mga maliliit na negosyante dahil kapag nagsisimula pa lang ang mga ito at walang pangpuhunan ay nagpapautang siya ng kanyang isda at binabayaran nila kapag naibenta na ng mga ito ang kanilang nakuha. Naging maganda ang kinalabasan ng ginagawang yun ni Obal. Nakapagpundar sila ng malaki-laking bangka. Mula sa 2 taong bangka ay naging hanggang 5 tao na ang pwedeng sumakay sa naipundar nilang bagong bangkang yon. Dumami rin ang mga maliliit na negosyante ng isda at iba pang lamang dagat ang lumalapit sa kanya. Pinipilit namang matugunan ang lahat ng yun ni Obal. Unti-unting nagbago ang pamumuhay nito at ng kanyang pamilya. Nakapagpatayo ito ng simple pero komportableng bahay para sa kanyang pamilya noon. Isang umaga, kasalukuyang nagbababa sila Obal ng kanilang huli nang may isang tao ang lumapit sa kanila. Mukhang may kaya ito at may sinabi sa buhay. Base sa kilos at pananamit nito, tinanong nito sila Obal kung ano-ano ang mga klase ng isda na huli nila. Sinagot naman nila ito ng medyo magagandang klase ang nahuli nila ngayon. Bibilin ko na lang lahat ng huli ninyo ngayon. Nangangailangan ako ng magandang klase ng isda sa pwesto ko eh. Wika ng lalaki. Manong, magandang ideya sana yan. Kaso marami din kasi mga tao yung umaasa sa mga nahuli namin kaya pasensya ka na. Kung gusto mo, mabebentahan kita kahit mga 10 kilo. Total, marami-raming nahuli namin ngayon. Pero kung ipagbibili ko lahat sa'yo, pasensya po muna. Hindi talaga maaari ang gusto nyo eh. Sabi ni Obal. Nakita niyang umiba ang mukha ng lalaki dahil sa sinabi niyang yon. Ayaw mo pa na ubusin ko yung nahuli ninyong isda. Malaking pabor yun sa inyo sa mga kasamaan mo. Hindi ba? Tanong niya sa mga kasama ni Obal. Opo. Magandang ideya sana yan, Manong, kaso lang marami ding tao yung umaasa sa huli namin. Pareho na din yun. Kumita kami at nakatulong din sa iba. Sagot ng mga kasama ni Obal noon. Yun kasi ang patakaran ni Obal. Bago pa niya kinuha ang mga kasama niya sa pangingisda. Sa kabutihang palad, lahat sila ay ganun din naman ang hangarin. Ang kumita at makakatulong din sa kapwa nila maliliit na negosyante. Tumalikod ang lalaki habang nagsasabi ng, pagsisisihan niyo yung ginawa niyong pagtanggi sa alok ko. Hindi na lamang nila yon pinansin pa dahil abala din sila sa kanilang ginagawa. Nakita pa ng mga lalaki ang mga maliliit na negosyanteng nag-aabang sa mga isda nila Obal. Naging produktibo naman ang araw na yon. At kagaya ng inaasahan, maayos ang kanilang naging hatian. Kinukuha lamang ni Obal ang mga nagastos nila sa pangingisda kagaya ng krudo at sa mga baon nila na pagkain. Pagkatapos ay ang tig 10 piso na ipon nila para kung sakaling maaberya ang kanilang bangka, ay meron silang pondo para sa pagpapaayos nito kapag nasira. Ang matitira naman ay hahatiin na nila ng patas. Dahil sa patakaran na yon, marami ang natutuwa dito kay Obal na mga mangingisda. Pati na rin ang mga maliliit na negosyante na umaasa sa kanilang huli. Ganun pa man, naging maganda pa rin ang kanilang kita dahil sa magaling si Obal maghanap ng mga spot na may maraming magagandang isda doon. Yun na siguro ang talento niya. Bata pa lamang kasi ito ay pangingisda ng trabaho nila ng kanyang ama.
kung kaya't kabisado na niya kung saan ang may magagandang klase ng isda noon, kung kailan ang magandang huli, pati ang buwan at oras ng paglabasan ng mga ito. Lumipas ang mga araw na yon nang may positibo na namang nangyari sa kanilang paglalaot. Nagpahinga silang magkakasama para magkaroon na naman sila ng lakas kinagabihan para sa kanilang paglalaot noon. Mabilis na lumipas ang oras. Hapon na naman. Oras na naman para humanda sa pagpunta sa laot. Muli silang nagtitipon-tipon sa bakuran ng bahay ni Ubal. Binigyan naman sila ng merienda ng asawa nito na si Ima. O heto, magkape muna kayo at may tinapay para magkaroon kayo ng lakas sa pagpapalaot mamaya. Nagpasalamat naman ang mga ito at nagsimula ng magkape. Doon ay napag-usapan nila ang tao na lumapit sa kanila kaninang umaga. Iba yung apog ng taong yun, par, no? Wika ni Abner. Oo nga eh, sagot naman ni Tonyo. Huwag niyo nang pansinin yun, mga par. Basta tayo alam natin kung anong tama at mali, kaya hayaan na natin yung mga tao na wala magawa sa buhay. Sarili lamang iniisip, sagot ni Ubal sa mga ito. Pagkatapos nila magmerienda ay nagsimula na silang gumayak para umalis papuntang laot. At kagaya noong nakaraang araw ay natapos ang gabi nila ng produktibo at nakatulong na naman sa mga maliit na negosyante. Pagkatapos nila mapaghatian ng kanilang kinita, kanya-kanya na rin sila ng uwi para magpahinga at magkaroon ng oras sa kanilang pamilya. Bago umuwi ay dumaan ang kanilang kasamahan na si Kanor at Abner. Par, inom muna tayo. Pampaantok lang, wika nito kay Ubal. At dahil medyo matagal na din namang hindi nakainom itong si Ubal, ay nakisama ito sa mga kaibigan na makipag-inuman. Hindi naman yun pinigilan ni Ima. Binigyan pa sila nito ng pulutan. Maayos naman silang nag-inuman. Nang maubos ang kanilang iniinom ay umuwi na rin ang dalawa. Pumasok naman si Ubal at natulog. Mabilis na lumipas ang gabi, umaga, hanggang sa maghapon na naman. Ginising na lamang ni Ima si Ubal. Dali-dali naman itong dumilat at bumangon at naganda na para kumain ng tanghalian. Dahil hindi na ito nagising para kumain ng tanghalian noon, kung kaya't kumain ito sa bandang hapon na. Kinahaponan ay dumating si Abner, Tonyo, Apong at Milo. Pero wala si Kanor. Baka hindi pa nagising yan ah. Mukhang tinamaan yata ng ininom niya kanina, wika ni Ubal noon. Pinunta ni Abner ang bahay nito para gisingin o hindi kaya ay tanungin nito ang kanyang asawa kung sasama ba si Kanor sa kanila. Pagdating ni Abner at nang malaman ng asawa nito, dali-dali namang pumasok ang asawa ni Kanor sa kwarto pero nang gisingin na niya ang kanyang asawa, hindi ito gumalaw o sumagot man lamang. Nang subukan nilang galawin yon, isa na itong malamig na bangkay. Biglang sumigaw ang asawa nito sabay iyak kung kaya't napapasok na ng bahay si Abner para tingnan kung ano ang nangyari. At laking gulat na lamang nito nang makitang nakadilat ang mga mata ni Kanor. Hindi na ito humihinga. Napamura na lamang si Abner sa nakita niya at sabay sabi ng, "Dalhin natin sa ospital, Mare." Kaagad namang kumilos ang asawa nito para dalhin nila si Kanor sa ospital pero dumaan naman si Abner sa bahay ni Obal para ipaalam ang nangyari sa kaibigan. "Par, si Kanor, dalhin namin sa ospital ah." "Anong nangyari, par?" Hindi magising, par. Dilat na dilat yung mga mata eh. Parang takot." Nagulat silang lahat sa mga sinabi ni Abner kung kaya't lahat sila ay napasugod sa bahay ni Kanor. At dahil nakapagpundar na ng second hand na multicab, kung kaya't si Obal na mismo ang nagdala dito sa may ospital. Hingalang pagkarating nito, sinabi ng doktor na mga 1 oras na itong nawalan ng buhay
Sobrang lungkot ang naramdaman nilang magkakaibigan ng oras na yon. Pero wala silang magagawa. Wala namang may gusto sa nangyari. Ang iniisip nila ay ang naiwang pamilya ni Kanor. Nag-aaral pa ang mga anak nito kung kaya't napag-usapang nilang apat na bawat isa sa kanila ay magbibigay ng 20 pesos araw-araw para tulong sa pamilya nito. Malaki na kasi ang halaga ng 20 pesos na mga panahong yon, kung kaya't malaking tulong na rin yon sa naiwang pamilya ni Kanor. At dahil sa nawala na sa kanila si Kanor, hindi na rin sila nakalaot ng gabing yon. Gumawa na lamang sila ng tolda para sa mga taong makikiramay sa pamilya nito. Habang naglalakad sila, may nakita silang pusa na kulay itim na sumasalubong sa kanila. At dahil naniniwala naman si Tonyo sa mga pamahiin, hindi na muna sila kaagad tumuloy sa pag-uwi nun. Dumaan sila sa isang tindahan. Doon ay bumili ng kung anong makakain at tumambay na lamang muna. Habang pinag-uusapan nilang nangyari, nakita ni Abner ang isang tao na pamilyar sa kanya. Ito yung tao na kasama ng mama na nag-alok sa kanilang bibilin ng lahat ng mga huli nilang isda. Kitang-kita umano ni Abner sa gilid ng mga mata nito kung paano itong ngumisi ng nakakaloko, na para bang may pinapahiwatig ito sa kanilang magkakaibigan noon. Nang matapos na nila ang kanilang gawain, ay saka na sila nagkanya-kanyang uwi sa kanilang mga bahay. Kinaumagahan ay si Obal na lamang ang pumunta sa dalampasigan ng maaga pa para ipagbigay alam niya sa kanilang mga suki ang nangyari kay Kanor. Naunawaan naman siya ng kanyang mga suki nun kung bakit wala silang huling isda ng araw na yon. Kung kaya tinulungan na lamang ni Obal ang mga tao kung saan makakakuha ng maayos na klase ng isda na hindi ganon kamahal. Pagkatapos maalalayan ng kanilang mga suki ay dali-dali nang pumunta si Obal sa bahay nila Kanor. Noon kasi ang araw na iuuwi si Kanor galing morgue, kung kaya't gusto niyang alalayan ng pamilya nito. Kalahating oras ang nakalipas nang dumating ang labi ni Kanor. Humahangos naman na dumating si Atong. Magkapitbahay kasi ito at si Tonyo. Humahangos ito habang lumalapit kay Obal. "Opar, umagang-umaga humahangos ka na," wika dito ni Obal. "Par, si Tonyo." "Ha? Anong nangyari kay Tonyo?" tanong ni Obal kay Atong. "Si Tonyo, par, wala na." "Huwag ka naman ganyan, par. Hindi nakakatuwa yan." "Yun yung totoo, par. Nakita ng anak niya sa may kakahuyan malapit sa dalampasigan. Wakwak ang tiyan, par. Wala nang laman loob at dugo." Pagkikwento ni Atong. Halos hindi makapaniwala si Obal sa nangyari. Pinunta nila ang bahay ni Tonyo at doon ay nakumpirma niya ang nangyari sa kaibigan. Lahat sila ay nagtataka kung paano ito nangyari. At doon nagkwento ang kapitbahay nila na kagabi may nag-aya kay Tonyo ng inuman. Isa itong dayo sa lugar na naging kaibigan ni Tonyo sa maikling panahon. Dahil sa nangyari sa dalawang kaibigan, doon napaisip si Obal kung sino sa kanilang susunod. Kung bakit parang iniisa-isa yata sila magkakaibigan. Dahil din sa nangyari ay napaisip siya kung ano ba ang maaari nilang gawin para mahinto ang ganito sa kanilang kaibigan. Kagaya ng pinangako nila sa pamilya ni Kanor ay ganoon na din ang ipinangako nila sa pamilya ni Tonyo. Lumipas pa mga araw. Naging mapagmatsyag silang apat na naiwan. Nagpapalaot pa rin sila sa gabi. At sa araw, bago magpalaot ay binibisita nila ang burol ng dalawa nilang kaibigan. Hanggang sa isang araw, may isang matandang lumapit sa kanila.
Tila ba ramdam nito ang nararamdaman at dinadala nilang apat. Mag-iingat kayong apat ha. Alam kong may susunod pa sa inyo. Kapag hindi kayo nag-iingat at gumawa ng aksyon para wakasan ito. Wika ng matanda. Paano niyo po nasabi yan? Matagal nang wala dito ang mga nanggagambala. Siguro mga kapanahunan na wala pa kayo. Pero ngayon, bumalik na naman. Ibig mong sabihin, Tatang, hindi pagkakataon yung nangyari sa aming kaibigan? Hindi. Ang ganyang klase ng estilo ng pagpatay, nangyari na sa kabilang bayan, noong nakaraang taon lang. Tatang, gusto ko namin makausap ng pribado. Pumunta sila sa bahay ni Obal. Doon nag-usap-usap. Pero bago pa man sila nakapasok sa bahay, naamoy na kaagad ng matandang ito ang marka sa bahay ni Obal. Mukhang may balak ang demonyo na isunod ka, Obal. Sabi ng matanda. Napaawang na lamang ang bibig ni Obal na tumingin sa matanda. Maya-maya pa ay hinipan ng matanda ang dingding ng bahay kung saan nakalapat ang pintuan. At doon nila nakita ang marka ng kamay at mga marka sa sementadong dingding ng bahay na yon. Ganun na lang ang kilabot ng magkakaibigan at pagtataka kung paanong nakalapit ang nilalang na yun sa kanilang bahay nang hindi nila alam. Talagang hindi mo malalaman, Obal. Normal na tao ka lang. Ang kalaban mo, hindi. Matanong nga kita, may nakasagutan ka ba o nakabangga o nakaaway? Nakaaway ho, wala ho. Kahit nakabangga. Pero meron po akong tinanggihan. Noong mga nakaraang araw bago pa nangyari yung pagkamatay ng dalawang kaibigan ko. May lumapit po sa kaming tao. Gustong komprahin yung mga huli, pero tinanggihan ko po. Doon ay tinanong siya ng matanda kung ano ang itsura ng tao na tinanggihan nito. Inilarawan nila ang itsura. Sabi ko na nga ba, parehong estilo ang ginawa nito sa kabilang bayan. Kawawa ang mga biktima ng mga to. Gusto ko man sanang matulungan pero iniisip ng mga ito na pera ang habol ko. Hindi nila naisip na ang totoong manggagamot ay hindi nagpapabayad. Bawal na bawal ang ganyang gawain sa aming mga babaylan. Sabi ng matanda nun. Sa ngayon ay bibigyan ko muna kayo ng pangontra sa mga nilalang. Meron itong inabot sa kanila ng mga bagay na nabalot sa telang itim. Nakatahi gamit ang pulang sinulid. May taling itim na tela din yon. Sinabihan silang itali ito sa bewang nila. Papanatilihin umano silang ligtas sa mga nilalang na ito. Hindi ko kayo pwedeng pabayaan. Marami kayong natutulungan dito sa lugar nyo. Marami ang maliliit na kababayan nyo ang umaasa sa inyong huli. Hindi sila nagpalaot ng gabing yon. Libing na ng kanilang kaibigan kinabukasan. Mula sa burol ni Canor ay naglalakad ang magkakaibigan patungo naman sa burol ni Tonyo. Nang walang ano-ano ay biglang may humarang sa kanila sa may daanan. Napatalon pa sa gulat si Abner nang makita ang itsura nito. Mabalahibong tao na akala mo'y mukhang unggoy. Nakatayo ito. Nakaharap sa kanila. Kitang-kita nila ang mahahaba nitong mga kuko. Nanlilisik na mga mata. May balak pa kayong humingi ng tulong sa pipitsuging albularyo na yon. Mapapadali tuloy ang buhay nyo. Magtitira sana ako ng isa sa inyo. Pero uubusin ko na lang kayo.
Ganun ba? Bakit? Dahil hindi mo nakuha yung gusto mo? Dahil hinindian ka namin? Sunod-sunod na tanong ni Ubal sa nilalang. Karapat dapat ka ba maging negosyante sa tingin mo? Gagamitin mo pa kami sa kademonyuhan mo. Matapang na wika ni Ubal. Oo nga, sagot ni Abner. Napakaduwag mo, sagot ni Atong. Gagamitin mo pa kami ng pagkaaswang mo ah. Ordinaryong tao lang kami ah. Hindi ka marunong makipaglaban ng patas. Dahil sa sinabi na ito ni Atong ay umangil ang nilalang. Nakahanda na itong sumugod. Pupwede bang tao sa tao lang? Nakakatakot na nakakadiring itsura mo eh. Sabi ni Abner. Muling umangil ang nilalang sa sinabi nito. Dali-dali itong tumalon papunta sa likuran nila. Umaakma itong susugod pero hindi naman ito itinuloy. Doon ay napangiti si Ubal. Naisip niyang kaya hindi makakalapit ang nilalang dahil sabak na binigay sa kanila ng albularyo. Tinatawag mong pipitsugin na manggagamot na tumutulong sa amin? Hindi mo naman pala kami kaing lapitan eh. Ikaw ata yung pipitsugin. Pangaasar pa ni Ubal sa nilalang. Hamakin mo. Habak pa lang yung kalaban mo pero umaatras ka na. Muling tumalo ng nilalang. Sabay hablot sa ulo ni Ubal. Pero tanging ang sombrero lamang nito ang nakuha ng nilalang na yon. Naku par, pati sombrero mo pinagka-interes ano? Muli na namang itong tumalon. Si Abner ang pinunteriya. Wala itong suot na sombrero pero kaagad naman itong iwinasiwas ang daladala niyang itak. Kung kaya't hindi na naituloy ng nilalang ang binabalak nitong gawin. Ano yun? Takot ka sa itak? Nagpatuloy na silang pumunta sa burol ni Tonyo. Bigla na lamang kasing nawala yung nilalang na ito. Kinabukasan, libing na ng dalawa nilang kaibigan. Mabigat at malungkot ang araw na yon. Tahimik lamang ang apat na magkakaibigan na naiwan. Sa isip-isip nila, hindi pwedeng wala silang gawin para maigante ang namayapa nila mga kaibigan. Ipapakita nila sa nilalang na kahit normal lamang silang tao, kaya nilang labanan ito. Pagkatapos ng libing ay muli nilang kinausap ang albularyo. Magpapatulong sila dito. Hindi para kalabanin ng albularyo ang nilalang kundi para basbasan nito ang mga gagamitin nilang armas. Kinagabihan, muli silang pumalaot at habang naglalayag sa karagatan, pinag-usapan nila ang kanilang plano. Ngayong gabi, target nila ang pagi na native nun. Yun bang maliit at hindi masyadong lumalagi na pagi? Pero may mahaba at napakatalas na buntot. Yun umano ang gagamitin nila sa panglaban sa nilalang. Papabindisyonan nila ito sa albularyo. Buo na ang kanilang loob na sila ang pupuksa sa kademonyoan ng nilalang na yon. Nasa 4 na oras silang nasa laot nang makatipon ng ninanais nilang buntot ng pagi. Tila ba umano umaayon sa kanilang panahon dahil nakahuli sila ng pagi na hinahanap nila. Muli na nilang inahon ng kanilang lambat. Maganda din ang huli nila ng gabing yon kung kaya't laking pasasalamat ng mga maliit na negosyanteng suki nila. Binenta pa rin nila ito sa murang halaga at nag-anunsyo dito na maaaring hindi sila makakalaot sa loob ng 3 gabi. Kung kaya't inireto muna nila ang mga ito sa ibang mangingisda. Ipinakilala nila ang mga ito doon at nangako naman ang mga ito na babahagian nila ang kanilang suki ng mga nahuli nilang isda. Pagdating ni Ubal sa kanilang bahay ay naroroon ang albularyo. Hinihintay na pala sila nito. Nagsiuwian na muna ang mga kasama ni Ubal para makakain at makapaglinis na rin ang katawan.
2 oras pang lumipas ay dumating na ang mga ito sa bahay ni Obal. At doon ay ipinakita nila sa albularyo ang kanilang mga nakuhang buntot ng pagi. Tatang, kami po yung haharap sa nilalang. Hihingi lamang kami ng tulong sa iyo para basbasan yung armas na gagamitin namin. Lumiwanag ang mukha ng albularyo sa kanilang sinabi. Kayo pa lang ang mga ordinaryong tao na nagboluntaryo para harapin ang nilalang. Hanga ako sa katapangan niyo. Pagpupuri pa nito sa grupo ni Obal. Dali-dali silang sinabihan na pagtatabihin ang kanilang mga armas at sisimulan na nitong basbasan ng mga ito. Kung kaya't maliban sa buntot ng pagi, inilabas din nila ang kanilang mga tabak. Kaagad na umusal ng orasyon ng albularyo. Habang panay ang paid nito ng langis na may halong katas ng kalamansi. Halos abuti ng 1 oras ang pag-uurasyon ng albularyo bago ito natapos nun. Pagkatapos ay isa-isa niya itong iniabot sa kanila. Umuwi ang 3 kaibigan ni Obal. Buong maghapon silang nagpahinga. 6:00 ng hapon, muli na naman silang nagtipon-tipon. Nagboluntaryo silang magronda ng gabing yon. Target nilang mahanap at mahuli ang aswang. 7:00 ng gabi na magsimula silang romonda. Una ay nanatili sila sa may crossing kung saan ang daan ng mga tao papasok at palabas ng kanilang lugar pero sumapit na lamang ang 11:00 ng gabi ay wala pa ring aswang na nagpakita. Nagpasya silang pumunta ng aplaya para doon tumambay. Hindi pa man sila nagtagal doon. Meron na silang narinig na huni. Tila ba tunog yun ng baboy ramo? Nakapagtataka gawa ng wala namang kagubatan sa kanila. May mga kakahuyan pero ang mga masusukal na gubat para tira ng baboy ramo, wala talaga. Napaka-imposibleng may baboy ramo doon. Alis to mga par. Parang ito na yung hinihintay natin, sabi ni Obal. Nagsihanda na sila para salubungin ng nilalang. Ang buong akala nila ay isa lamang ang kanilang kakaharapin nun. Meron pa palang isa. Bigla na lamang lumitaw ang isang lumilipad na nilalang nun. Samantalang mabilis na tumatakbo ang baboy para suwagin si Obal. Dali-dali namang nahambalos ni Abner ng armas nitong buntot pagi ang nilalang na yon. Malakas ang hiyaw ng nilalang na aakalain mong isang aso na nababaliw. Muli itong sumugod, pero nakapaghanda na si Obal sa pagsalakay ng nilalang. Kung kaya't kaagad nitong nahampas ang buntot ng pagi sa baboy. Kitang-kita ng mga ito kung paano lumatay ang matalim na buntot ng pagi na yun sa katawan. Dali-daling tumakbo ang nilalang palayo kung kaya't hinabol ito ni Milo. Maya-maya pa, mabilis itong tumatakbo pabalik. Hinahabol kasi itong si Milo ng tila ba isang napakalaking paniki. Napatulala si Abner nang makita ang nilalang. Kaagad itong sinalubong ni Atong at Obal. Pinagtulungan nila itong hampasin ng buntot ng pagi hanggang sa mahulog ito sa lupa. Paglapag nito sa lupa ay kaagad itong bumalik sa totoo nitong anyo. At yun ang lalaki na nakita ni Abner sa mismong burol ni Kanor. Ikaw? Lalapit pa sana si Obal pero nakita niya ang isang mabilis pa na nilalang na tumatakbo palapit. Kung kaya't sinalubong niya muli ito ng buntot pagi. Napuluputan ito ng buntot pagi nun. Sinaksak ito ni Obal ng kanyang patalim. Natamaan niya ito sa balikat na naging sanhi ng pagbulagta nito sa lupa. Kaagad din itong bumalik sa totoo nitong anyo. At laking gulat na lamang nila nang ang lalaki na kanilang tinanggihan ang bumungad sa kanilang harapan.
Maya-maya pa, lumabas na ang albularyo sa pinagtataguan nito. Sabi ko na nga ba, ito din yung mga nambibiktima ng mga magsasaka sa kabilang bayan. Nagkukunwaring mga negosyante, mamamakyaw ng produkto. Pero kapag tinanggihan, nagagalit. At doon na magsisimulang magasik ng lagim. Yung mga biktima nito ay mga taong tumatanggi sa kanyang alok. Pinagtulungan nilang iligpit ang 2 bangkay ng nilalang. Ipinasok nila ito sa sako na kulay itim. Nilagyan ng malalaking bato sa loob. Itinaling mabuti at saka isinakay sa kanilang bangka. Dinala sa may gitnang bahagi ng dagat at doon inihulog. Pagod na pagod sila pero nawalan na sila ng kinatatakutan at sagabal sa kanilang araw-araw na pamumuhay. Nabigyan na rin nila ng hustisya ang 2 nilang kaibigan.